Hello everyone and welcome to Kids Must Go On. Para laging happy, let's do the first A and I'm your host, Keisha. And you can call me Anna. Please like and share this live. And we have a special guest, you see, Sir Kevin. Pakilala po kayo? Hi everyone! Happy New Year sa lahat ng mga viewers natin. And my name is Kevin Senizal and I am the founder and the owner of Binbinay Salon here in Tanza, Cavite. Meron po akong ipapachallenge sa inyo. Ano to? Do the first A. A! Ito po do the first A na masaya. A! At kinikilig. At napapasyal ka na. Kaya naman po, Sir Bin. So, ang una kong gagawin ay yung masayang A. Okay, so A! Then, Kinikilig po. A! Ganun ba? A, guys! Hello! At napapasyal ka na. A! Let's start our first question. What inspired you to start your business? Well, actually, what inspires me to start the business of Binbinay. Before that, kasi way back 2001, nagtitinda lang talaga kami ng mga hair treatment, skincare products, and before that, nag-work pa ako sa isang company, Makati-based, pero because of the pandemic, pinauwi kasi kami para mag-work from home. So, naka-work at home ako while doing the business. So, habang nagtitinda-tinda ako ng mga kung ano-ano, nagtatrabaho din ako at the same time. And at that time kasi, ang duty ko kasi noon is 3 p.m. to 12 midnight. So, matutulog ako ng 1 a.m., magigising ako ng early 7 or 8 a.m., then, ang pasok ko is 3 p.m. pa kinabukasan. Wala akong ginagawa kasi noon. So, parang naboring ako. Nag-put up ako ng tindahan. At the same time, para may extra income, din ako, tawag dito, habang naka-duty at nag-aantay ng work ko, nagbebenta-benta muna ako ng mga kung ano-ano. So, doon siya nag-start up. Ganun po palang Can you share a key moment into your business journey po? Sorry? Can you share a key moment in your business journey po? So yung key moment ko about my business journey is that habang nag-start ako mag-work work from home, aaral din ako with myself kung paano ba ibebenta yung mga produkto. So, sabi nga nila, once that you are selling a product and services, you have to be knowledgeable enough and skilled enough para maibenta mo ng maayos yung produkto. So, that time, nag-aaral ako ng sa sarili ko lang. Wala pa akong mga proper training noon. And since busy din naman ako sa trabaho ko as a travel consultant, pinagsasabay ko kasi yung trabaho at yung pagbebenta ng mga hair treatment and skincare. So, that time, hindi pa ako masyadong gumagawa ng buhok. So, ibig sabihin, hindi pa ako full-time hairdresser. Ayun lang. Oo. Key moment po. Ano po ang biggest challenge you face after starting out po? Nung nag-start ako, ang naging biggest challenge ko noon is just that na since employed nga ako and nagtitinda ako ng tawag dito na mga hair treatment hanggang sa natuto akong maggawa ng buhok. Ang challenge ko noon that time is paano hahatiin yung time management. Pinaka-importante kasi yung time management. It's just na kailangan kong mamili between career and passion. Kasi medyo napapagalit-pagalitan na ako kasi sa opisina noon. Dahil nga parang naaapektuhan na yung trabaho ko. So,
nag-decide ako na mag-resign last 2023. Yan, 2023, nag-resign ako sa trabaho ko. Then, nag-focus na lang ako sa paggagawa na ng buhok since yun na yung parang nakahiligan ko. And at the same time, pumasok din ako sa mga training center para at least magkaroon din ako ng certification na gumagawa ako ng mga hair and for the hair treatment. Ganun po pala. Yes. What is the most less important lesson you would learn since starting your business? The most important lesson na natutunan ko when I put up the business is yung passion. Kasi you have to be passionate sa ginagawa mo. You have to be, at the same time, you have to be, focus sa ginagawa mo. Kasi kapag gusto mo yung ginagawa mo, marami kang maiisip na kung ano-ano pang mga pwede mong gawin, di ba? So, nung time na yon habang nag-focus ako doon sa negosyo, naghahanap din ako ng iba pang channel like yung training center, kung saan ako pwedeng mag-enroll para ma-develop palalo yung skills ko at para mas makagawa pa ako ng mas better output, lalong-lalo na sa paggawa ng hair kasi napakahirap gumawa din ng buhok dahil you have to be skilled para makapag-analyze ka ng isang buhok. Like for example, dry na yung buhok mo. So ano ba yung better treatment for your hair? And ano yung magandang color para sa skin tone mo? So lahat yon inaral ko. Ganun po pala. Ang most important lesson. Yes. Kailangan maging tawag dito, innovative and at the same time focus sa ginagawa mo. Kasi ito yung tutulong sa'yo, itong mga skills na to, para ma-develop yung kung ano yung meron ka sa sarili mo. Yun, ganon. Ito pala. How do you handle sa pagkakamali niyo po or setbacks? Can you share an example po? Yes. Actually, hindi naman lahat kasi ng lalong-lalo na sa buhok ay perfect pagdating sa pag-aayos at pagmamanage ng negosyo. Siguro ang pinaka ginawa ko noon para ma-manage yung mga expectation din ng client is just that na kung alam mong hindi ka na kaya yung buhok, wag mo nang i-offer. And at the same time, kung ano yung most recommended treatment sa buhok, yun yung i-offer mo at kung ano yung babagay doon sa kanyang status. Sa negosyo naman, kung ano yung yung gagawin ko sa negosyo or sa mga nag-start ng business at gustong mag-start ng business pa lang, siguro talagang mag-focus ka. Yun yung pinaka-importante. Mag-focus ka and at the same time, mag-focus ka and tuloy lang kung ano yung nasimulan mo. Kasi step by step process naman kasi ang pag-grow. Ang successful naman ay hindi kasi overnight yan nangyayari. It's a matter of time. So, kailangan mo talagang maging tawag dito, maging positive thinker na in any problem, laging may solusyon. So, yun yung kailangan mong hanapin at gawin. What advice you would give to someone just starting their own business? Actually, itong advice na masasabi ko sa lahat ng mga nagsisimula pa lang ng negosyo, it may works for you but not works for me. Or maaaring vice versa, maaaring maging effective sa akin at hindi maging effective sa inyo. Siguro kung may masasabi ako, maging masipag ka, mag-focus. Yung innovation, pinaka-importante. It's because time to time kasi nagbabago yung mga senaryo kasi. Maaari kasing dapat, tawag dito, you have to go with the flow. Kung ano yung trending, kung ano yung nauuso, kung ano yung bagay, at kung ano yung meron ngayon sa araw na to at sa taon na to, you have to be in. Kailangan nasa uso ka. Hindi ka dapat
alam mo yon, hindi ka dapat na naliligaw or at the same time, hindi ka dapat nagiging focus doon sa isang ginagawa mo lang. So, kailangan maging innovative ka. Hindi pala. How do you differentiate your business from competitors? Okay. All competitors naman, we have our own uniqueness. May kanya-kanya tayo kasing mga specialty. So, dito sa amin, siguro the customer service na pwede namin mai-offer. Aside from the quality ng mga binibigay naming serbisyo, you have to be related or isipin natin na yung ang ginagawa natin na buhok or na service na ipinoprovide natin doon sa ibang tao or sa ibang bagay, kailangan pakiramdaman din natin na parang tayo yung ginagawa or tayo yung nag-a-avail ng services na yon. So we should put ourselves to the other shoes of the people. Parang kailangan tawag dito, kailangan i-feel mo rin yung pakiramdam na kunwari ikaw yung customer, ito ba yung service na gusto mong ma-receive or gusto mong makuha. So kailangan i-try mo rin na kunwari ikaw yung client na yun. So most important is yung customer service talaga. Kasi nandito tayo ngayon sa service industry. So, yon.